Sa baba ng mga puno, may mga nilalang na hindi madalas napapansin. Tahimik na gumagapang, nanginginain at nagpapahinga. Pero paano na lang kung tumawid ito mula sa kagubatan at lumusob na sa ating tirahan? Sa gubat, kanya-kanyang trabaho ang maliliit na nilalang. Gamit ang mga antena, pinapakiramdaman ng millipede ang kanyang paligid. Hindi kasi ito nakakakita. Tinatawag din itong singsing pari dahil kapag nalagay sa panganib, binibilog nito ang sarili na parang singsing. Samantala, ang round-back millipede na ito sabay magbungkal ng lupa. Kapag malapit na kasing umulan, sa ilalim ng lupa ito nagtatago. Pero habang naguhukay, may isa pang uli ng millipede ang napadaan na parang nakikiusyoso. Abala naman mag-almusal ang mga flatback millipede. Kasama pa nila sa buffet ang mga langaw. Busy man ang ilan sa pagkain, ang dalawang ito, iba ang inaatupag. Target nila sa araw na ito ang magparami. Ang sweet naman. Ang mga millipede ay nagsisilbing tagalinis ng gubat. Nagsisilbi kasi silang decomposer ng mga patay at nabubulok na kahoy at mga dahon. Hindi ito gaanong napapansin dahil sa liit nila. Pero ang mga higad na ito, isa-isang nagsusulputan daw sa mga hardin sa Lucena. Bakit ang daming higa dito sa inyo? Isang araw, nandiyan na lang sila. Tapos, kasi may nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay doon. Pinapatay ko kasi baka makagat yung dalawang aso. Basta pag nakita ko sila, kinakatinan. Hindi ko pa nga nahawakan, kinakatinan. Ang target ng mga higad sa kanilang bakuran ay ang mga halaman sa tabi ng bahay ni Chean. Pero habang nasa daan ng higad, bigla na lang may humarang sa kanya. Nagkatinginan ng higad at langgam. Hanggang sa biglang umatake ang langgam. Mas maliit man ito, pero ramdam ng higad ang tindi ng kagat. Winasiwas niya ito at nang makapalag, agad siyang tumakas. Siyempre, hindi pa rin siya paawat sa paghahanap ng pagkain. Hanggang sa narating niya ang jackpot na hardin. Mukbang time na para sa higad. Ang iba niyang kauri, nangapit bahay na. Dito, ayun, parang may hive sila doon. Tapos, minsan nahihirapan akong pumasok kasi kailangan ko silang iwasan. Ayan o, may naglalakad na naman. So, medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids na would otherwise don't know what they are, pwede sila ma-expose. Nakakatakot din. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang, expect mo na magkaroon ka ng ng pantal, pangangate. Biruin mo, halimbawa parang naglalakad ka lang dito tapos umisilong ka lang, biglang mahigad ka na. Halos ubos na rin ang mga halaman dito. Pero kita mo, almost sira na itong halaman na ito halos. Ang moth caterpillar, walang ibang gagawin kung di kumain. Kapag malaki na, tuminto na sila sa pagkain, magiging pupa na sila. Pagkatapos ng ilang araw mula sa pagiging pupa, lalabas ang isang moth.
Ang pangangati at pamamatal na dala ng mga higat, epekto ng tinatawag na setae o ang mga buhok nila sa katawan. So, ang mga unang gagawin kung nadapuan or nahigad ka, ay dapat tanggalin ito gamit ng tweezers or tiyanik. Huwag pong gagamitin ang kamay or bare hands para tanggalin yung higad. Maaaring gumamit ng adhesive tape at hilain ito agad para ma-strip off at matanggal yung mga maliliit na balahibo. Pagkatapos, dapat hugasan ang apektadong bahagi gamit ng malinis na tubig at sabon. At gumamit ng cold compress, pwede rin mga pain relievers para sa kate at hapde na dulot ng mga higad. Kung nagsusulputa ng mga higat, ganoon din ang mga centipede o alipihan. Masakit pa, hindi na. Medyo masakit. Sa video na ito, isang 8 taong gulang na bata ang may iniindang sakit sa kanyang tainga. Nang tignan ito ng kanyang tatay, isang alupihan ang nakuha mula sa tainga ng anak. Tagilid ka na siya, baka langgam lang. Nung sinilip ko siya, tingin ko talaga ipis lang po yung nasa loob. Kala mo ipis. Kasi po bago po kami matulog, may nasa higaan ko po, tapos nagising na parang di ko po alam, mabilis po kasi. Medyo po parang may pumakagat. Kumuha na po ako ng tiyan eh. Tapos sinusungkit ko na po yung nakikita ko yung parang buntot niya po. Taling hinatak na napalabas. Mahilig kasi ang mga alupihan na sumiksik sa madidilim at mamasa-masang sulok. Tinignan din namin ang sulok ng kanilang bahay kung may naninirahan pang ibang alupihan. Yeah, ayun! Ayun o! Ayan. Ayan siya o. Dito mo yung antena niya. Ito yung sting sa likod. Halos ganito yung ano, no? Ganito ba kalaki yun? Yung pumasok sa tinga niya, Dok, medyo malaki po dito. Delikado ito para sa mga bata. Sa pag-iikot namin sa kanilang bakura, bumungad sa amin ang mas malaki pang alupihan. Ayun o! Yan, 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 yan! Ah! Alright. Ayan. Ayun! Biruin mo po, ito yung pumasok dun sa anak mo. Anak mo kuya. Siguro, talagang iiyak yan. Kung makagat ka nito, mamaga. So, you can find this anywhere. Kahit sa mga bahay natin, mag-iingat lang kayo. Part siya ng ng habitat natin ng mga tao because yun hindi yung tinitirahan nila. Kailangan lang natin maging aware sa presence nila doon. May taglay na kamandag ang mga alupihan. Kaya may dala silang panganib kapag nakakagat o kaya'y napunta sa katawan ng tao. Kaya paalala ng doktor kapag nakagat ang alupihan, dapat po sa mga parents, if ever po may nakita kayong unusualities, bite, and then swelling, huwag na po i-delay. Immediately bring the patient to the hospital. maliliit man, may taglay itong depensa na maaaring magdala ng panganib sa atin. Pero ito ay paraan lang nila para protektahan ang kanilang munting sarili. Dahil maliit man sila sa ating paningin, at kung minsan ay nagdadala ng kilabot, malaki pa rin ang kanilang papel na ginagampanan sa kalikasan bilang decomposers at pollinators. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.